Alam mo ang pakiramdam na yon. Kapag lahat ay nagsasalita tungkol sa parehong mga pangalan, parehong mga pangarap, parehong malalaking target na halos imposible ng makuha. Walker Kessler dito, Peyton Watson doon. Maganda ang pakinggan pero ang totoo, napakahirap abutin ng mga pangalang iyon. At habang patuloy na nangarap ang lahat ng malayo, may mga manlalaro na tahimik na naghihintay. Mga lalaking hindi binibigyan ng pagkakataon, hindi pinag-uusapan, pero kapag binigyan ng tamang tuon, maaaring magbago ang takbo ng isang laro. Iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ang mga bituin. Hindi ang mga pangalan na laging nasa trending. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga manlalarong walang gaanong ingay. Ang mga under the radar na option na perpekto para sa isang koponan tulad ng Lakers. Kasi naman, ang katotohanan ay ito. Hindi garantisado na magkakaroon ng malaking cap space ang Lakers. Kung itutuloy nila ang kontrata ni LeBron, kung ire-retain nila si Rui, malamang na wala silang sobrang pondo. Kaya ang tanong ay hindi sino ang pinakamahusay na maaari naming makuha. Ang tanong ay sino ang pinakamatalinong target para sa presyong kaya naming bayaran. At doon nagiging kawili-wili ang usapan. Ang unang pangalan na ibabahagi ko sa inyo, at ito ay isang pangalan na ilang beses ko nang binanggit, ay si Josh Minott. Baka hindi mo pa siya kilala ng husto at iyon mismo ang punto. Pagkatapos matrade mula Boston patungong Brooklyn, parang nag-alab ang kanyang laro. Sa 16 na laro para sa Nets, nag-average siya ng 10.8 puntos bawat laro, 2.5 rebounds, at nagtapon ng kahanga-hangang 49.1% mula sa field at halos 40% mula sa 3-punto na linya. At kahit noong nasa Boston pa siya, kahit mas mababa ang playing time, nananatiling epektibo, 44% mula sa 3 punto, halos 51% mula sa field. Ang mga numerong iyon ay hindi basta-basta. Pero hindi lang ang offense ang maganda. Asa kanya. Sa depensa, kahit 19 minuto lang ang kanyang playing time, naka 1.3 steals bawat laro siya. At sa tapat ng mga guard, wings, kahit maliit na center, nagtatayo siya ng magandang depensa. At isipin mo, 6'8" or 6'9" mahabang wingspan, magandang atletisismo. Bakit hindi siya mas pinag-uusapan? Isa sa mga dahilan ay si Coach Chris Finch ng Minnesota Timberwolves, isang coach na kilala sa hindi pagpapatugtog ng kanyang mga kabataang manlalaro. At si Minott ay isa sa mga nabiktima niyon. May team option siya, kaya may 2 landas para makuha siya. Kung i-decline ng Brooklyn ang option, salubungin mo siya sa free agency at alukan ng mas magandang kontrata kaysa kung ano ang maaaring i-alok ng Nets. O kung mag-o-opt-in siya, gumawa ng draft day trade. Halimbawa, ang ika-25 na pick para sa ika-33 na pick kasama si Minott. Gumagalaw ka pababa sa draft, pero may nakuhang manlalaro ka na may malaking potensyal. Iyon ang tinatawag kong matalinong paglipat. Ngunit kung hindi si Minott, mayroon pa ring isa pang kabataang manlalaro mula sa parehong Minnesota system na dapat nasa radar ng Lakers, si Leonard Miller. Katulad ni Minott, ibinenta siya ng Timberwolves ng maaga at sa palagay ko, malaking pagkakamali iyon nila. Pagkatapos ng trade deadline noong nakaraang season, nag-average siya ng halos 2 puntos bawat laro, 5.8 rebounds, at nagtapon ng 55.5% mula sa field. At ang taas niya, 6'10" hanggang 6'11" bilang isang hybrid wing. Isang manlalaro na maaaring maglaro
bilang power forward o bilang malaking wing, ang uri ng versatility na hinahanap ng modernong NBA. Mahusay siyang rebounder para sa isang wing. Halos 10 rebounds bawat 36 minuto ang kanyang nakuha sa maikling panahon. Epektibo siya sa rim. Ang kanyang jump shot ay patuloy na umuunlad. At tulad ni Minot, bata pa siya, 27 taong gulang lamang. Para sa isang koponan na naghahanap ng 200 na ops. Yun na may kinabukasan pa, ang dalawang ito, si Miller at si Minot, ay dapat na nasa tuktok ng listahan. Kung hindi maayos ang mga trade negotiations, maaaring subukan ng Lakers ang free agent market para sa isa sa kanila at i-outbid ang sinumang interesado. Dalawang kabataang atletiko, dalawang manlalarong may 200 na kakayahan, kapwa 20 taong gulang o mas bata pa, at kapwa pinabayaan ng Minnesota ng walang malinaw na dahilan. Ang kanilang pagkawala ay maaaring maging pakinabang ng Lakers. Kung nagtatamis ang usapan para sa iyo, ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kababayan na Lakers fan. Baka mayroon silang mga paboritong pangalan na hindi pa natin napag-uusapan at gusto naming marinig ang lahat ng iyon. Ngayon, lumipat tayo sa mga mas veteranong option, mga lalaking hindi na kailangang patunayan ang kanilang sarili, kundi may malinaw na papel na maaari nilang gampanan. At ang unang pangalan dito ay si Josh Okogie. Naglaro siya para sa Houston sa nakaraang season, 78 laro sa 82, na nagpapakita ng kanyang tibay at pagiging maaasahan. Hindi mataas ang kanyang puntos. Mga 4 points bawat laro. Pero kung iyon lang ang iyong nakikita, nawawalan ka ng mas malaking larawan. Si Okogie ay isang depensibong aso. Maliit nga siya sa 6'4", pero may wingspan na halos 7 talampakan. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang makipagtunggali sa mas malalaking manlalaro. Nagtatapon siya ng 38.5% mula sa 3 punto, na halos 2 attempts bawat laro. Hindi siya ang pangunahing scorer, pero ang uri ng manlalaro na kagaya niya, scrappy, matibay, hindi sumusuko sa depensa, ay madalas na nagtatakda ng tono ng isang koponan. Isang uri siya ng Marcus Smart. At ang Marcus Smart ay laging nagtatagumpay kahit saan siya pumunta. Para sa minimum na kontrata o bahagi ng mid-level exception, si Okogie ay isang napakagandang deal. Tahimik na nagtatrabaho, hindi humihiling ng spotlight, pero laging handang lumaban. Pag-usapan naman natin ang posisyon ng center. Dahil kung mabig o ang Lakers na makuha ang kanilang mga pangunahing target sa loob, kailangan nila ng backup plan. And isang pangalan na hindi pa narinig ng karamihan sa mga fans ay si Jock Landale. Naglaro siya para sa Atlanta at Memphis noong nakaraang season at ang kanyang mga numero ay kahanga-hanga para sa isang pangalawang manlalaro. Halos 10.9 puntos bawat laro, 5.5 rebounds, 51.5% mula sa field at 38.5% mula sa 3 punto, na halos 3 attempts bawat laro. Ang isang stretch big na maaaring mag-space ng floor, sa panahon ngayon ng NBA, napakahalaga niyon. Hindi siya ang pinaka-atletiko at hindi siya magiging starter sa isang tunay na contending team. Pero bilang backup na nagbibigay ng epasyo sa sahig at maaaring maging pisikal sa loob ng kuwintas, perpekto siya para sa papel na iyon. At kung magsesign ang Lakers ng isang injury-prone na center bilang kanilang starter tulad ng isang Mitchell Robinson o Rob Williams, ang presensya ni Landale bilang insurance ay magiging napakahalaga. Pagkatapos ng center, bumalik tayo sa mga wing player.
At ang susunod na pangalan ay si Dean Wade ng Cleveland Cavaliers. O mas tama, ang dating Cavalier dahil unrestricted free agent na siya ngayon. Kilala siya ng marami bilang D-Wade na hindi si D-Wade. Biro lang. Pero kung talagang pinapanood mo ang kanyang laro, alam mong seryoso siyang manlalaro. 6'9", halos 225 pounds, wingspan na malapit sa seton talampakan. Si Wade ay maaaring mag-guard ng posisyon 1 hanggang 4. Isa siya sa mga pinaka-committed na defender sa bukas na merkado ngayon. At hindi lang depensa, 37% career 3-point shooter siya at 40% mula sa corner. Sa isang sistema kung saan kailangan ng manlalarong maaaring manatili sa sahig sa offense at bago sumabog sa depensa, si Dean Wade ay eksaktong iyon. Ang mga Lakers ay nakalink na sa kanya noon at sa presyong mga 10 hanggang 12 milyong dolyar bawat taon sa isang 6'9" wing na wala pang 30 taong gulang na may career defensive BPM na positibo, iyon ay napakagandang halaga. Tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho, hindi siya naghahanap ng papuri. Iyon ang uri ng manlalaro na nagtatayo ng kampyonato. At para sa huli, ang pinakamataas na antas sa aming listahan ngayon, pag-usapan natin si Kelly Oubre Jr. Oo, kilala mo siya. Oo, may mga meme siya. Oo, marami siyang nasambit na nakakagulat na bagay sa mga interview. Pero pakinggan mo ako, kung titingnan mo ang kanyang laro ngayon, makikita mo ang isang ganap na binagong manlalaro. Sa Philadelphia noong nakaraang season, nag-average si Oubre ng 14 puntos, 5 rebounds, at 1.4 steals bawat laro, bagong career high para sa kanya. 47% mula sa field, 36% mula sa 3 punto. At ang depensa niya? Marahil ang pinakamahusay na nakita natin mula sa kanya mula pa noong kapanahunan niya sa Washington. Nagbalik siya sa kanyang ugat, committed na defender, atletiko, versatile, at handang gampanan ang kahit anong papel na kailangan ng koponan. Ang pinakamagandang bahagi, halos wala pang nagsasalita tungkol sa kanya sa free agent market. Walang malaking alok na narinig. Maaaring maging underpaid siya at yon ay nagbubukas ng pintuan para sa isang contending team na may matalinong front office. Para sa Lakers, lalo na kung mawawala si Hachimura, si Oubre ay maaaring maging kamangha-manghang kapalit. Mas mahusay na defender, katulad na scorer, mas maraming atletisismo, at malamang na mas mura pa, 30 taong gulang na siya. Oo. Pero ang isang atletikong tulad niya, kahit may kaunting pagbababa ng antas, ay nananatiling mapanganib. At ang pagbabago ng isip, ang pagbabalik sa magandang laro, ay mas mahalaga kaysa sa anumang numero. Kaya nandito na tayo, 6 na manlalaro, 6 na oportunidad. Josh Minott, Leonard Miller, Josh Okogie, Jock Landale, Dean Wade, Kelly Oubre Jr. Lahat sila ay abot kaya. Lahat sila ay may malinaw na papel na maaari nilang gampanan at lahat sila ay halos hindi pinag-uusapan sa mas malawak na mundo ng basketball. Hindi Elseger. Aging ang pinakasikat na pangalan ang nagtatayo ng kampeonato. Madalas, ang tagumpay ay natatagpuan sa mga manlalarong tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho. Ang mga hindi naghahanap ng spotlight, pero laging naroon kapag kailangan sila. Ang mga under-the-radar na bayani ng isang koponan, iyon ang Lakers na gusto nating makita. Hindi lang ang superstar sa tuktok, kundi ang pundasyon sa paligid niya na malakas, matibay at matalino. At kung isa man sa mga lalaking ito
ang mapupunta sa purple at gold ngayong tag-araw. Malamang natatawa tayo sa lahat ng hindi nakinig. Kung nagustuhan mo ang aming pag-uusap ngayon, mag-like, mag-subscribe, at huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na basketball fans. At sa comments, sabihin mo sa amin, alin sa anim na ito ang pinakamagustuhan mo para sa Lakers? O may mas magandang under the radar na pangalan ka bang naiisip? Pakinggan namin kayo. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na beses,